Ito malupit na sinabi ni Escudero, no? Sana hindi matapos sa paglalahad sa committee. Sana idiretso nila sa pagsampa ng kaso. Antindi, no? Ito po, kasi simula pa lang po ng Senate hearing, may konklusyon na kagad si Chis Escudero. Siya pong pinuno ng Senado, 'di ba? Ang konklusyon niya, dapat makasuhan si President Duterte. Makasuhan saan? Ano ang krimen? Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Chis Escudero po, no? Pinakakasuhan si PRRD. Grabe talaga to si Chis. Antindi mo, Chis. Okay, pag-uusapan din po natin, ito pong isang congressman, lawmaker. O kaya po pagka hindi po sikat, lawmaker lang sinasabi. Kawawa naman. Sabi po nitong hindi sikat na congressman na nagngangalang, sino na nga to? Si Bagote. Ano na nga pa ba? Si Representative Rolando Valeriano na taga Maynila rin. Dami taga Maynila. Talunin nyo kaya itong mga congressman na to. Kayong mga taga Maynila. Talunin nyo kaya itong mga si Abante, ito si Valeriano, si Chua. Bakit ba galit na galit yung mga taga Maynila kay Pangulong Duterte? Sabi nito ni Bagote, no, si Valeriano, Duterte na tahiron, Norgad, he is a plague. Isa siyang salot. Antindi mo, boy. Yan po mga pag-usapan natin at iba pang balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Ito po, kung ano na lang po yung lumabas dito, no? Sabi po ni Nina Bellatrix, curious how Espinosa, Guban, Garma, etc. were all suddenly absent from Senate hearing at the same time. What did they all fell ill together? It smells like a script where witnesses are just fed lines by the congressman and they're afraid to be exposed. Senate must cite them in contempt. Alam niyo, totoo po to, no? Tama po yan. Si Leonardo may COVID, nagkasakit si Garma, tapos si Guban, walang paliwanag, no? Hindi po obra na, kung yung si Pastor Kibuloy, di ba? Na, kumbaga, tao pa ng Diyos, talagang binigyan nila ng contempt order at pinahunting, no? Dahil ayaw dumalo sa Senado. Aba, hindi po porket sila itestigo ng Kongreso. Diyan nyo po makikita, no? Napaka-insecure po ng mga may hawak dito kala Garma. Kasi kinakailangan nila yung talagang siguro yung script na script, no? Siyempre, hindi natin alam kung ano yung nagaganap diyan. Pero nagkaroon tayo ng idea. Ito ang tatapang pa nito ni Abante tsaka nito ni ni Fernandez, no? Umamin nga kayo. Umamin kayo na kinakausap nyo. Hindi niya po gusto, wala siyang abogado, no? Gusto niyo siyang kausapin in private. Labas sa kanyang abogado, no? Tapos pinatuturo nyo na gusto nyong patotohanan niya, i-corroborate. Kasi hanggat wala pong magko-corroborate sa mga pinagsasabi ni Garma, mananatili pong hearsay yan, di po ba? Yun po ang gusto nila. Ngayon, mahirap po kasi magsinungaling pag yung taong magtatanong sa'yo, alam yun nangyari. Kaya takot na takot silang makaharap si Bato. Hanggang sa ngayon po, gustong-gusto nila na mag-inhibit si Bato. Sabi nga ni Bato, hindi siya mag-inhibit. Dahil pag nag-inhibit siya, parang yun ang pinatotohanan yung sinasabi ng Quadcom. Parang yun ang pinatotohanan yung mga pagsisinungaling nila. Yun po, no? Questionin po natin. Sabay-sabay, may sakit. Sabay-sabay, hindi pwedeng dumalo. Tignan po natin kung gaano po katigas ang Senado, no? Kasi sa totoo lang, ang ganda ng propaganda ng mga congressman, na tinalo na nila yung mga senador pagdating sa kahusayan. Pero sa isang iglap, no? Isang Duterte lang po ang kinakailangan para muling maibalik yung pag-asa ng mga tao sa Senado. Paalala ko lang po, no? Yan po yung sinasabi natin na kung talagang kayo ay maka-Duterte, pumili po kayo ng mga Duterte candidates. Kasi kung hindi, si either PDP laban o PDP lang po, hindi po, wala na pong laban, PDP or endorsed by the president, by former President Rodrigo Duterte.
Ako, ang tingin ko, kung wala kang takot, sabi nga ni Bato, kung ikaw yung magsasabi ng totoo, kahit wala kang, dahil wala ka namang script, ang katotohanan po, pag balik ta rin man, kung magsasabi ka ng totoo, yun ang katotohanan. Di po ba? Pero kung kasinungalingan po yung sasabihin nyo, madali po kayong butasan. Dahil naka-script lang kayo. Lituhin lang kayo, mawawala na kayo. Okay, punta po tayo rito. Ito po ang sinabi netong napakahusay na si Chis Escudero. Hindi na marahil pwedeng sabihin, biro pa. Ganyan magsalita yan. Yung mga ano yan, yung mga intonasyon. Ha? Senate President Chis Escudero suggested that former President Rodrigo Duterte's testimony before the Senate Blue Ribbon Committee, subcommittee, could mark a step toward accountability for his actions during the war on drugs, which led to thousands of deaths. Ayan na naman sila, no? Ang pinagkaiba kahapon, lahat ng binitawan niyang salita kahapon ay under oath. Pinanumpahan at sinabi niya na yan ay totoo. Abot sa kanyang nalalaman na pwedeng magamit kung sakasakali pabor o laban sa kanya. Yan po, no? Kaya ang sabi po ni Escudero, ito po sinabi niya, lahat ng binitawan niyang salita ay under oath, pinanumpahan, hindi na marahil pwedeng sabihing biro pa ang anuman sa pinanumpaan niyang sinabi niya kahapon. Ito malupit na sinabi ni Escudero, no? Sana hindi matapos sa paglalahad sa committee. Sana idiretso nila sa pagsampa ng kaso. Antindi, no? Ito po, kasi simula pa lang po ng Senate hearing, may konklusyon na kagad si Chis Escudero. Siya po ang pinuno ng Senado, di ba? Ang konklusyon niya, dapat makasuhan si President Duterte. Makasuhan saan? Ano ang krimen? Magtapatan na po tayo, no? Ano ang krimen ni Pangulong Duterte na inamin niya daw doon sa Senate hearing? Ang alam ko pong inamin niya, siya ang responsable sa war on drugs. Di po ba? Malinaw po yan. Kaya, kung nakabuti po ang war on drugs, dapat nga bigyan nyo ng congressional medal. Kung ano man yung pinakamataas na pwedeng ibigay ng Senado, dapat ibigay nyo kay Pangulong Duterte. Kasi, biruin mo, siya yung umaako ng responsibilidad. Sa kanya talaga, siya talaga ang war on drugs. Mabuti ba ang naging resulta ng war on drugs sa mamamayang Pilipino o masama? Di ba? Sa tingin namin, hindi lang po sa tingin namin, no? Datos po ang magsasabi kung bumaba yung krimen ng 70% buhat nang umupo si Pangulong Duterte, dahil po yan sa kanyang war on drugs, dahil po yan sa kanyang war on criminality. Hindi na po maitatanggi ngayon. Mayroon pong direktang ugnayan, ang kriminalidad at ang paggamit ng droga. Habang excuse me po, habang dumadami ang gumagamit ng droga, lumalaki rin po ang krimen na nagaganap sa Pilipinas. So, ano nga yung ikakaso? Magandang pakinggan yung mga patula mo eh. Una, unfair yan, no? Napaka-unfair nitong Senate President dahil may konklusyon na kagad siya. Ang konklusyon niya, eto, basahin ko nang sinabi, sana hindi matapos sa paglalad sa committee, sana idiretso nila sa pagsampa ng kaso. So, wala kang kagatol-gatol. Unang hearing pa lang, magsampa na ng kaso, inuutusan mo yung mga senador. Alam mo, ito ang pinaka-bias na Senate President so far, no? Na narinig ko. Wala nang tago-tago eh. Yan ba ang sinabi sa'yo? Na huwag kang magtago? Sa kunwari, wala kang bias? Ang nire-request ba sa'yo ng amo mo? O waiter ka lang, di ba? Ang nire-request ba sa'yo, kinakailangan marinig ko. Na bias ka laban dyan kay Rodrigo? Yun ba? Matindi tong Senate President na to. Kaya alam niyo na po ang patutunguhan yan. Ang patutunguhan po nito pong Senate investigation, pagsasampa ng kaso. Bakit? Utos ng Senate President na malamang inutos din sa kanya ng amo niya. Kung sino yung amo niya, huwag mo sabihin ng amo mo ay taong bayan. Rhetorics yan. Dahil ang taong bayan naniniwala sa war on drugs ni Tatay Digong. Kung kami masusunod, no? Kung kami masusunod, waiter Escudero, hindi dapat sampahan ng kaso si Tatay Digong.
Bagkus, dapat buhay pa yan. Pinagtatayo na natin ng bantayog dahil sa ganda ng ginawa niya para sa bayan. Lalong-lalo na yung war against drugs. Yung pinagmamalaki mo nga na maliit na lang yung krimen maliit na lang yung criminality. Yung crime rate sa panahon ni Marcos ay direktang epekto yan ng war on drugs, war on corruption at war on criminality ni Tatay Digong. Binabaliktad mo pa, kinumpara mo pa mas mataas daw yung krimen nung unang 2 taon ni Digong kaysa yung unang 2 taon ni Marcos. Galing si Digong sa mataas talaga Marami pang adik, marami pang kriminal. Swerte ni Marcos, galing siya sa nabawasan na talaga. Mababa na ang krimen. Di ba? Yan ang katotohanan. Ngayon, maghihintay kami ng 6 na taon. Ngayon pa lang sa mga tao po sa ground, yung mga tao po na nasa komunidad, nagsasabi po sila na naglalabasan na naman yung mga adik. Nagsasabi po sila na bida na naman yung mga adiksyonist. Yung mga adiksyonist na nagtago at nagbagong buhay, balik na naman sa dating gawin ngayon. Kaya asahan nyo, no? Saan ba kukuha ng panggamit yan? Asahan ninyo sa mga susunod na panahon. Ayan po yung direktang epekto naman ng bloodless war on drugs kuno. Wag maghihintay kami. Kung kaya nyong i-sustain yung mababang crime rate. Kasi naniniwala kami na pag dumadami yung mga adiksyones sa daan, no? Dadami rin yung krimen. Balik tayo kay Chis. Ano isasampa mong kaso? Sa mga sinabi. Ano ba sinabi talaga ni Tatay Digong? Inaamin niya na siya yung arkitekto. Inaamin niya na siya yung pasimulo. Inaamin na siya yung pinaka dapat na sa kanyang responsibilidad yung war on drugs. Titignan mo lang nakakaso-kaso yan kung naniniwala ka na ang war on drugs ay masama. Ay syempre, sa tingin ng mga addict, sa tingin ng mga drug lords, sa tingin ng mga pusher, masama ang war on drugs. Di po ba? Pero sa tingin namin, maganda anong ikakaso mo? Yung pag-amin niya na siya yung talaga yung pangunahing mayroong siya yung main force ng war on drugs? O ikalawa, yung sinasabi na, umamin na uudyukan nila. Sinabi na ni Panelo yan. Mas bilib ako kay Panelo kaysa sa'yo pagdating sa pag-abugas siya. Ano sabi ni Panelo? Pag sinabi mo sa kriminal, sige bumunot ka at nang matigo ka na. May kaso ba yun? Yun yung sinabi ni Tatay Digong. Hikayatin ninyo na manlaban yung mga kriminal. Eto, abogado ang nagsabi, si Panelo. Pag hinikayat mo, sinabi mo sa kriminal, hinikayat mo di ba? Sige, bumunot ka. Madalas natin to nakikita sa mga pelikula Sige, subukan mo bumunot. Sabihin ng pulis. Di ba? Alam nila, may paglalagyan sila once na bumunot Yun yung sinasabi natin. May kaso po ba yun? Wag si Badong magsalita. Hindi naman abogado si Badong. Yung kay Panelo, walang kaso yan. Binunutan ka Inunahan mo lang Kaya, etong mga sinasabi nyo, tsaka, alam mo, Chis, yung litanya ninyo, no, na ang war on drugs, kaya napatay yung 6,000 ay nanlaban, mismo ang bumasag niyan, binasag mismo yan ng, kasi sabi nung addict na pare, alam nyo, kung may nagsisinungaling dyan, yung addict na pare ko, no, tinanong siya ilang taon, ano yung ginagamit nyo? Nung kayo'y addict pa. 15 years gumagamit ng shabu. Alam mo, 15 years kang gumagamit ng shabu, straight ka pa magsalita. Putya, bulahin nyo ako. Walang utal-utal si father. 15 years. Hindi kami gumagamit ng shabu, pero hindi nyo naman kami pwedeng bulahin. Walang utal Diretso magsalita 15 years na nagsashabu. Pinagbubulang mo muna kami, father Yan, malaking kalokohan yan. Wala kang ngiwi, wala kang utal. Katarantaduhan. Kahit na hindi ka na gumagamit, mahirapan nang ibalik yun. Malamang, tignan nyo, may artista anong pangalan yung malaki yung na may edad na ngayon. Gumagamit yun. Alam mo kagad, pangiwi-ngiwi. Kahit na nagbagong buhay na siya, kahit na hindi na siya gumagamit, wala kang ngiwi, father. Wala kang espiritik ng mga mata. Pinagbubula mo naman kami. Straight ka? Straight kang Kaya doon pa lang puta, duda na ako
na 15 years na gumamit ng shabu. Hindi yung pagiging proud niya eh. Niloloko tayo eh. Ang dami-dami, Janisorado, di ba? Kahit na nagpapayo na siya ngayon, maayos na yung kanyang hindi na talaga siya, meron na talagang traces. Meron pong hindi maibabalik eh. Kahit si Maricel Soriano nga, di ba? Merong hindi mabalik. Oh. Meron po eh. Dati nga utal yan eh. Putya, talaga. Pinaganap nyo sa pelikula to. Ikaw lang ang kaisa-isa, Father. Ikaw lang ang kaisa-isa na 15 taon na gumamit ng shabu na walang epekto. No speech defect, no ngiwi. Huwag baka niloloko ka lang, Father, ng mga ng mga kasama. Baka naman hindi naman shabu yung tinitira mo. Katipunan Prime. Talaga sigurado ka dyan sa bintang mo, si Baste? Ha? Puta ka, tarantaduhan mo. Alam niyo po, iba po yung lasing. Ito po yan po yung pagkakaiba ng meron po kasi natural eh. Yung pong cocaine natural yan. Galing po yan sa mga halaman eh. 'Di ba? Kaya hindi po magkaiba po yung epekto ng mga synthetic tsaka yung Kaya maraming mayayaman ang ginagamit nila cocaine. Mahirap mong na lang yung utak nila, unti-unti lang. Pero yung mga physical, hindi mo mapapansin eh. Sa katagalan na lang. Okay. Balikan natin 'yon. Tingnan mo, Father. Kayo, kasi si Father hanggang ngayon naghanap ng 6,000. Nabasa ko lang uli, nakalimutan nating i-specify ito eh. Dapat daw 6,000 rin. Kasi 6,000 raw yung namatay. Nasaan daw yung 6,000 baril ng mga nanlaban? Alam mo, Father, wala naman nagsabi ng mga namatay ay nanlaban lahat eh. 'Di ba? Yung namatay na mga AJK, yung mga namatay sa droga, hindi po lahat yan nanlaban, no? Marami diyan, yun na lang. Testigo nyo na, si Cristina Gonzales. Kaisa-isa pong totoong testigo. Testigo ba yan si Father? Puta, pinagbubulan mo naman kami, Father. Wala ka namang kamag-anak na baril o biktima. Testigo ba si Jokno? Jokno kay. Yung tatay mo talagang magaling na senador eh. Sasabihin mo, biktima ka? Kayo Father at kayo Jokno, pati yung chewin daw ni Kian, mga taga-kalap to ng mga impormasyon sa mga biktima ko, no? Tapos gagawan nila ng mga krokes. Masama na si Duterte. Pero barado si Barado si Sel Jokno eh. Dahil sinabihan siya, straight from the horse's mouth. Yari ka. Puta. Mula raw sabi ni Dilima eh. Mula raw sa bibig ng kabayo. Nalungkot na lang nalungkot na lang si Sel Jokno. Ang ina-expect ko, ngipin ko. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman